Nag-inspeksyon ng DTI sa ilang tindahan para masigurong ang mga ibinebentang Christmas lights magdadala ng saya at hindi disgrasya. May update din tayo sa presyo ng mga pang-Noche Buena. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bahagi na ng nakagawi ang Christmas decor ng mga Pinoy na nagpapaalala ng masaya at makulay na pagdiriwang ng Pasko. Pero ang palamuting Christmas lights na saya ang hatid, pwede ring mag-iwan ng panganib. Gaya na nangyari noong December 2012 kung saan sa mismong araw ng Pasko nasunog ang isang bahay sa Quezon City. Depektibong Christmas lights, jumper at sky lantern ang hinihinalang pinagmulan ng sunog na ikinasawi ng 7 mag-anak. 2017 naman nang masunog ang 2 bahay na may 10 paupahan sa lungsod. May mga nasunog ding Christmas decor sa harap ng Kapitolyo sa Lawag, Ilocos Norte at Olongapo City Hall. Ang mga ganyang insidente ang iniiwasan, kaya kanina nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry kasama si Senate Committee Chairman on Commerce, Trade and Entrepreneurship Center Mark Villar sa Pasig para tiyakin na pasado sa quality standards ang mga appliances, home fixtures at mga Christmas lights na itinitinda. Bukod sa mga malalaking home improvement stores, dapat rin daw mag-comply sa quality standards sa mga maliliit na tindahan. Siguraduhin na up to standard po yung mga produkto natin. Lalo na po ngayon marapit na ang Pasko. Kaysa yang pagmasda ng kumukuti-kutitap na Christmas lights, pero sa kabila ng kagandahan, dapat masiguro rin ang kaligtasan. Kaya naman sa mga Christmas lights na bibilihin o sa anumang produkto, hanapin ang ICC sticker kagaya nito. Pag ICC po, makikita po, it's a hologram. Pag ito po ay inyong nilagay dun sa app ng DTI, Bureau of Philippine Standards, lalabas po yung technical specifications. Samantala, sa mga susunod na linggo, maglalabas na raw ang DTI ng Noche Buena Price Guide para magsilbing gabay ng mamimili. Bagamat may mga produktong maaaring magtaas ng presyo, siniguro naman daw ng mga manufacturers na hindi ito gaanong mararamdaman ng mga consumer. Ang sabi ng PAMPI sa kanilang statement na although tumaas ng 15 to 20%, parang in recognition of the desire to help the Filipino consumer, ay talagang hindi, parang konting-konti, parang 0 to 4% lang yata. So sobrang they will try to maintain their prices para nga masaya yung Pasko nating lahat. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.